Okay, so hello, and for this topic, we will be discussing all about the working drawing content. So, the past lessons, nag-discuss naman ta o gato mga building plans, mga building elevation views. Karon, mag-discuss na gyud tawo unsay naa sa sulod sa usa ka building, sa usa ka complete set o drawing plan or sa ka set nga building plan. Okay? So, what better way to give an example na katong naanda na to ang example. So, ipakita na to ang usa ka complete set of building plan. So, karon di ba? Kuha naman ta, dili naman ta magkinamot. So, dili na freehand drawing na to. Ang atong gigamit na gyud kay AutoCAD. So, I've used AutoCAD 2018 akong gigamit ani. No? So, sa atong activities, we are much familiar of this, di ba? Mo na yung atong title block. So, mo na sa ato na ato yung mga activity, ano to, sa sheet number, mga sa ba to, di ba? Naapod ni siya. So, basically, mo na, kibaw na tawag sa ni, di ba? Familiar na taan eh. So, sa usa ka building plan, mo na ang proper front page na to, na natay seal, anantay murag space ani para sa atong mga building officials, sa atong mga structural nga mga plan nga nasa munisipyo, di ba? So mo na ang atong pambuhat sa atong title block pod na ang atong mopirma sa atong plan, na ang project title, na ang tag-iya. No, mo na ang tag-iya na to sa atong building. So, here's the example, no? So, sa usa ka building plan, usually kung residential lang, na siya ay 5 parts. Okay, 5 parts. Ang architectural plan, ang structural plan, ang electrical plan sa usa ka building, ang plumbing plan, ug ang naglag ko. Fire and safety plan. So, ako lang i-discuss gamay ha. Sa usa ka fire and safety plan, basically, ko alam ni siya. Kana mura bitong kintay na isunog, ug asa ang mga fire exit niya, ug asa kamudong. Asa nakalocate imong mga fire extinguisher, asa ang imong murag, asa ka mo agi kinira ka sa second floor, asa ka mo agi padong sa ubos or para sa fire exit mo kung para ma-safe ka kung naisunog. Basically, mo lang fire and safety plan. Okay? So, murag na sa evacuation plan mo, ito murag familiar taan eh. Okay, next is of course ang plumbing plan. Ang usa ka plumbing plan mo ni ang atong mga pipes or atong mga waste o atong mga water utilities ang asa mo agi. Ang atong mga sewage treatment plants or sa atong mga septic tank, ano yung pakita na to sa atong plumbing plan. Okay? So, mo ni basically ang mga na to, no? Ang usa ka building plan. So, naa siya ay ang ground floor plumbing layout niya. Then, ang mga second floor plumbing layout ni dapat unta kay 2 floors man eh. Then atay mga ang line canal detail kaya na may line canal ang building, unya atong isometric plumbing layout. So isometric meaning 3D na. Pero murag ang ipakita lang ani kay mga water line o mga pipes, no. So makita nato ni mga pipes, then ang mga columns ana ni mga water line, mga faucet niya. Mo na ipakita sa usa ka plan. Again, introduction na ni murag overview sa usa ka building plan ha. So dili ta mo go through gyud sa in-depth gyud kaayo. So at least kay natay familiarity lang. So sa usa ka plumbing plan pod makita nato ang septic tank or septic vault nato. So dili man ta approvean sa usa ka sa munisipyo na to or sa atong building officials sa each municipality na to kung wala tay septic tank usually sa atong residential houses, no. So dapat naa gyud na makita nato na sa usa ka plumbing plan. Next would be the electrical plan. So ang atong mga switches, ang atong mga power layout, mga suga na to, ano yung makita sa mga connections sa itong mga suga, ano yung makita sa atong
lighting layout or sa atong electrical plan. Ug asa atong mga ang atong panel board, asa ang atong gang switches, mga outlets, ani makita na tanan sa atong electrical plan. Okay? So, naapod ang atong lighting layout o niya ang atong mga riser diagram. So, ang magnaani sa mga ang computation po sa atong loads, sa atong electrical loads, makita po nato sa electrical plan. Ako, of course, dili jud kayo nga familiar ani. Again, balik ko na ko no. Ang kining fire safety na ituod, ang usually ang makag-prepare na gyud ani kay ang architect. Ang mag-prepare sa plumbing plan, ang sign na nato kaya isa ka master plumber man. Pero again, as draftsman, pwede pug ta mo gamaan kung mo drafter lang ta, kung mo AutoCAD drafters lang ta, pwede ta mo gamaan pero di lang ta kapirma. Unya, of course, maswito gyud ang mga master plumbers kay ning gistudyuhan gyud nila para makagamaan nga plano. Okay, and of course, ang atong mga electrical engineers pod maswito gyud ani electrical plan. So, igo na ta mo draft, pero kung familiarity, experience na pwede ta mo gama og mga ngani pod. Pagka lagi pitix-pitix lang kay di man pod kayo ta ingon nga maswito. So, experience na to agion unya kana familiarity jud pod sa atong plano para makagama ta og ngani pod. So, and of course, anita dapat nga maswito. So, as future civil engineers, dapat more on focus ta sa paggama og structural plans and to proper implement it sa site. So, dapat tatay idea pod sa unsa nahitabo sa plano, unsa ang paggama sa plano para ma-visualize na to o ma-adapt na to na sa atong mga site works. Okay? So, sa structural plan, naa ang atong mga general notes ana makita, no? Ang mga sizes atong rebars o mga development plans niya or mga bawog niya. Muna, soon enough sa inyong mga structural designing, makibaw na mo unsa niya mga terms na to. Again, kini introduction lang, at least nga natay mga site, mga makita nga mga kanang sa panan kana mga familiar lang ta sa mga drawing nga atong mahinagbo pohon. Okay, so naatay mga hook length or so sa atong mga kabilya, ang mga bawog niya, o pilay mga angay nga bawog ani makita nato, no? So mga stirrups, kung pilay bawgon, kay dili man na dito lang, mga hook bito niya, kung natin mo kabit o mga rebars, na po na proper nga pagbutang og hook. Okay, muna na siya. So mga construction joints, kanang ibuhos na to, kita ipunpuhon, ano kanang dili na to mausa og buhos, dapat na mabutang construction joint na atay ipakita na to na sa usa ka structural plan, sa proper general plan sa usa ka structural plan. Ngay pakita sa usa ka structural engineer, ipakita na unsa ang pag-proper beam beam construction joint. So mo ni ang tanawon sa atong mga foreman, no, sa atong mga laborers, kini nga plano na to mo ni na tanawon para dili na sila nga murag magyama-yama sa site. So kung wala ta nagtanaw, okay? So mga typical plan of girders or beams, mga depression niya. So mo ni ang depression, no, sa kabantay man siruta sa atong sa mga CR na to nga dili gyud siya nga murag straight. So of course mas diubos-ubos gyud ang toilet and bath or ang mga CR kay ang tubig ana para dili mo awas dito sa atong floor or sa atong room. So mo nga medyo depressed na siya. Medyo ubos na siya sa atong sa atong rooms, okay? So ang atong mga cross section sa atong beams, kintay mga natay overlapping sa atong slab ug beam, mo ni ang proper way to do it. Mo ni ipakita nato sa usa ka general notes sa atong structural plan o sa atong mga masonry works. Sa on pagpangabilya nato sa atong mga hollow blocks, so mo ni ang plan view sa hollow block, di ba? Makita nato ang tulo ka buo sa hollow block ng mga kabilya na mo ni proper layout or proper rebar layout sa atong or proper pangibilyada sa usa ka hollow block na to. Okay? So basically ani na makita sa atong structural plan or mga design notes or kinipod o sa atong mga lintel. So ang atong doors ana, of course, kining lintel mo ni murag ding support. So makita na to ang hollow blocks kay mo ni carry sa atong lintel. So dili ilang naingon nga hollow block pod siya. Medyo na siya beam, amura na siya og kanang reinforced na siya, di nga murag rebar, murag buhos gyud na siya unta angay. No?
So mura ani na to ibutang ang atong door jamb bitaw sa atong mga doors or sa atong opening lang na siya. Pwede pod nga ko door jamb lang makadaog mo pod ang door jamb. Pero kini kung opening na siya. Okay. So skip lang ta na. Kini pod ang atong mga trusses. So ang trusses of course this supports the roofing na to. So mo ni ang ni-support sa atong atop. So ang mga wind load ani kung naay mga kusog nga hangin ang mugunit ana yun para dili mulupad ang atong roofing mo na ang trusses o dili pud mahugno atong roofing mo na ang trusses ang mo support ana. So mo ni ang proper way of putting a truss or proper mga example nga pag typical section cuts sa atong mga trusses. So pagtarong butang pod sa atong mga top chord o mga web members. So again familiarity lang na kibaw ko medyo libog ni pero at least nga namoy idea og unsa ang porma nga naa sa structural plan. Okay, and of course we know you are much more familiar with this. This is the foundation plan. So ani makita na to ang footing na to, di ba? So C3F3 meaning ana ang designated column number 3, ang footing designated number 3 pod nimo sa imong footing plan sa imong layout na po na makita dire, di ba? So C3 na to, ang C3 na to kay kini man mo na ang porma sa column, di ba? Mo na C3 na to. Ang column designation na to on F3 ang footing number 3 which is footing number 3 so mo na ang width o length niya thickness atong footing. So again familiarity lang ta ha, ibaw ko medyo libog ninyo ni. So naapod di mga TB, so mga tie beams na siya. So mga mga columns and footings na siya i-connect na siya sa usa ka tie beam para i-shake sa earthquake mutabang na siya og pugong mo na gamit sa mga tie beam na to. Then kabante mo ning shade nga mura blue mo ni ang atong hollow blocks. So hollow blocks mo ni mo separate na to sa outside world o atong inside sa atong room. So mo ni mo protect na to pug sa climate og sa uwan pod og iwan init mo ni mo protect na to mo na hollow blocks, di ba? Okay, so basically, so kini slab on fill. So meaning slab on fill, ang atong concrete slab na lang sa dili sa suspended or nasa lang sa yuta. So fill lang sa ground floor man di ba? Mo na natay slab on fill. Okay, so here is also the roof layout of the building. So mo ni ang sloping sa atong roof. So kibaw man ta nga mo ni ang apex sa atong roof, di ba? Mo ni highest point sa atong roof or sa atong building. Ang slope niya paubos mo pa rin gi-represent aning arrows. Okay, so ang roof layout, ang beams niya kay mo ni support niya na. Okay. Then of course, ang atong framing plan natin mga sagrad natin na makita na to mga purlins ani mo na ang naasam atong roof framing plan. Okay. So here is a typical beam rebar detail na to o mga pangabilyada na. So kini ang dapat ta nga kibaw mo gamaan ipon pohon. So dili lang ta mo discuss thoroughly gyud ani no. Kay ma-discuss man ni nato sa atong mga structural designing na o sa atong siguro sa building subjects ninyo. Sa building design subjects ninyo pohon. So at least again familiarity lang eh. So natay mga slab detail na to ani. So typical slab rebar detail mo na mabuhat niya. Then ato mga typical footing tie beam details mo po na. Then mga footing rebar detail mo na siya. So ato mga typical columns pod mo po na siya. So this is an 8 bar column, 8 vertical bar column. So natay mga floor level is second floor to roof. Di mo na ang pambilyada na to. So 820 mm dia bars. So pun po hold mga kiboro mo sa mga meaning ani. Ano pod mo ni ang atong kanang connection sa atong RC column and footing unya na po'y beams na niya. So basically nagsugod ta ato sa atong ground no. So gikan sa atong ground nagpatong ang footing ana. So mo ni ang footing na to.
or mo na itong murag sapatos po ni kung ang building kay murag usa ka tawo mo na sapatos mo na footing. So next is the column or kini vertical support, then ang tie beam mo na footing tie beam na to. So makita na to no, ang kini siya mo ni ang stirrups mo na mo tabang upugong sa atong kanang vertical bars mo ni ang mugunit niya mo ni ang mga stirrups mo ni ang naglibot ani di ba kini siya anya hantod ni sa roof beam. Okay, so basically mo ng structural plan and of course the architectural plan, which is medyo ani patak kay drawing subject man di ba, dili man ni structural subject. So basically mas more on nata sa architectural side ani mas mapaburo og tan-aw. So atong site development plan which always discussed sa past topic. So mo ni ang gi-design nato nga warehouse o yung mga feature developments niya. Then ang perspective plan. So ani makita ang perspective plan mo ni 3D nga view nga drawing sa atong building. Then ang vicinity map sa mga nearest landmark niya niya padong sa atong site sa atong building or sa atong lot. And ang second floor plan, na-discuss na nato no, second floor plan ipakita nato. Then notice nga na ay mga grid lines no. So gi-represent siya og grid A1 sa kini nga column, ang edge grid nga column or ang corner column gi-represent na sa grid A1. So para natay murag designation pod para makibaw ta unsa na siya column. So basically when we have this, so is column 5B. Okay, so natay designation gikan sa atong grid system. Mga kasagaran gamito nato. Then makita nato pod nga naay mga kabantay mo nga naay number na. So FF02. FF02 means nga flooring niya kay kanang murag ceramic tile nga specification nga semi-gloss. So basically mo na murag type lang na siya og mga elevation, di ba? Gabantay mo nga naata sa mga elevation plus 100. So basically nag-mean lang na nga naa siya sa taas sa atong ground floor line mo na elevation na 100. Kana na siya basically. So naa sa mga elevation views ana. And discuss sa mga ato diba sa earlier topic. So kibaw na taon sa na siya. So magnapod na murag sa kilid ana na ang atong mga heights kanang mga unsa ang atong makita na to ang height sa atong building unya ug unsa ang naa na nga height. Okay, and of course the schedule of doors and windows. So makita na to no, example adin sa plan. So example, this window na designation W1, so window type 1 na siya unya kini na door type 1. So ang door na to gi-represent na to sa usa ka circle and ang window type na to gi-represent na to sa usa ka rectangle. So mo na siya ani pod mga schedule. So door 1 mo ni ang French door nga white nga 1.7 ang width. Unya ang window 1 kay mo ni ang usa ka UPVC window framing nga sliding siya. Then kining W2 mo ni ang awning windows. So basically mo ni ang pang CR with ang window kana medyo habog-habog para di ka malilian. Mo ni ang naa sa awning nga window. Okay? So that's it. Medyo introduction lang to, at least para lang nga murag ma-familiar ta unsa ang naa sa usa ka building drawing. So sorry nga medyo kibaw ko medyo labad mo, pero I hope nga naamoy idea na or at least nga naamoy maka-familiarize mo gamay og unsa ang nasa building plan. Sorry no nga dami gyud tag face to face ni kay dami og nato plano gyud nga makita nato nga atong i-browse. Pero kini nga murag actual plan jud ba nga mga paper gyud para murag ma-appreciate po ninyo bitaw ang kapiskay pod. Pero kini nga AutoCAD pod medyo okay na lang pod kay at least AutoCAD ang atong makita pod. Okay, so that's it and thank you for listening. So I hope this helps and we are one class away para sa atong final exam. Okay, so thank you and God bless.